So hello guys, so sa video na ito, i-share ko lamang po sa inyo yung some of the random expressions na pwede ninyong magamit sa loob ng factory. Or kahit sa mga mag-e-exam guys, you can learn this one kasi meron din naman ganito sa exam, no? So honorific form. So random expressions in honorific form. So again guys, honorific form is ginagamit siya when we talk with someone na may mas mataas na position sa atin, sa loob ng trabaho, mas matanda sa atin, someone na hindi natin kakilala, first time nating ma-meet, and even sa kakilala na natin, pero hindi natin ka-close talaga. So we can use this form, the honorific form, nupimmal in Korean. Kasi dito sa Korea guys, meron silang tinatawag na pammal, yung impolite, and meron ding chundemmal or nupimmal, yung polite speech. Okay, and they think of it seriously. Okay, so share ko po sa inyo mga expressions guys na pwede ninyong magamit to make it sound a person na may manners sa pananalita. Kasi sa kanila guys, kapag marunong kang gamit ng honorific form, you sound educated learner. No? Kumbaga sa kanila, may manners ka, the way you speak. And it's also one of the ways para makuha yung respect nila. Okay, so number 1, 사장님, 드릴 말씀이 있는데요. Okay. So, pwede mo itong gamitin kapag may gusto kang sabihin sa boss mo. So, introductory, kumbaga. 사장님, 드릴 말씀이 있는데요. So, anong ibig sabihin yan, guys? So, halimbawa, si 사장님 ang kausap mo, pwede mo siyang i-change into, 부장님, 드릴 말씀이 있는데요. So, ano ibig sabihin nun, guys? 말씀, 드릴, no? 드릴, hindi yan drill, guys, ha, na tools. 아닙니다. 드릴 comes from the verb 드리다, which means to give, no? Honorific form ng to give. Chuda yung normal form, and then yung honorific form is 드리다. Okay. So 드릴 말씀. 말씀 is the honorific form of 말, which means word or salita. So meaning 드릴 말씀, ibibigay na salita. Then 있는데요, meaning to have. Okay, then you can just say, 사장님, 드릴 말씀이 있어요. pwede na yun. But I use 있는데요, guys, to make it more natural. Okay, so 있는데요. So sa Tagalog kasi, yung nuance niya is sana. Okay, so yung meaning ng buong word na yun, may gusto sana akong sabihin sa'yo, 사장님. Sir, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Diba? Yun yung thought niyan. Okay. So, if you say, 드릴 말씀이 있어요. So, sir, may sasabihin ako sa'yo. If you say, 사장님, 드릴 말씀이 있는데요. So, sir, may gusto sana akong sabihin sa'yo. That's the thought. Okay? So, that's the first one. Okay. Next, dito guys, sa Korea, hindi ko lang alam if na-experience ito ng iba, pero usual experience kasi, sila kasi mahilig magtanong din, no? As a form of greeting na, yung 밥 먹었어? Tinatanong ako usually ng 부장님 namin. 니키 밥 먹었어? Meaning, kumain ka na ba? Okay. 밥 먹었어? Kumain ka na ba? So, syempre siya, may position, mas matanda sa akin, so dapat lang gumamit siya ng impolite. Okay lang. Pero ako guys, hindi ako pwede gumamit ng impolite. So, we can say, yung nireply ko sa kanya, 네, 먹었어요. Okay. And then, dito kasi sa Korea guys, meron silang kumbaga culture na halimbawa pag yung tao nagtanong sa'yo, dapat magtanong ka din back sa kanya, pabalik. Kasi medyo rude sa kanila. Medyo rude sa kanila kapag ihahang mo yung convo. So may mga ganong cases guys. So therefore, sabi ko sa kanya, tinanong ko din siya, 부장님은 식사하셨어요? Sabi ko sa kanya, tanong ko sa kanya pabalik. So in that means, it's the same with 밥 먹었어요? 밥 먹었어? Same meaning. Walang nagkaiba. Okay? But the 식사하셨어요 is the honorific form. Okay? 부장님은 식사하셨어요? 식사하셨나요? So ganun yung pagkakasabi ko guys. Ganun yung reply ko usual. Sir, pwede bang sabihin natin na di ko kasi alam yung shiksa na yan. Alam ko lang is 먹었어요. May yo na sa dulo. Pwede na ba yun? Kung reply ko, halimbawa, 부장님, 밥 먹었어요?
Mayo na yun, sir. Polite na yun, sabi ng teacher ko. If you say like that, guys, grammatically perfect siya. Walang mali. Tama siya. Tama siya na sentence. But, it sounds a little bit rude kasi kausap mo yung boss mo and you are supposed to use the honorific form. The highest form of politeness, kumbaga. No? So, instead of saying, amogosoyo, yun nga yung alternative way. Yung shiksashassoyo, shiksashonnayo. Okay. So again guys, walang mali. Tama naman yung mogosoyo. Yun nga lang, hindi siya fit sa situation or sa kausap mo. Okay, so yan po yung mga pamantayan. Okay? So, learn that word. Okay, next is, may lista kasi ako dito. Hindi ko malimutan. Yung mga madalas na pwede nating magamit. Okay. So, halimbawa guys, situation na may times kasi na sobrang ingay ng makina tapos hindi mo masyadong marinig yung sinabi niya. Okay. Hindi mo masyadong marinig, mahina pa. So, gusto mong ipaulit yung sabihin niya. So, paano mo sasabihin ngayon na, sir, pwede mo bang ulitin yung sinabi mo? Or ano nga yung sinabi mo? Okay. So, Koreans may say, di ba pag hindi nila tayo narinig, pag gusto nilang ipaulit sa atin yung sinabi natin, sasabihin nila, morago, di ba? Morago. It means, what did you say? Anong sinabi mo? Oh, morago. Ganun. Morago. Okay. So, halimbawa, pag si boss, no? Halimbawa, may inutos siya sa'yo tapos hindi mo maintindihan or hindi mo narinig masyado dahil mainay yung makina. So, ngayon, paano mo sasabihin sa kay boss na, boss, ano yung sabi mo? Okay. So, can you just say, moragoyo? Mayo na yun. Polite na kaya yun? Okay. So, again, grammatically correct. Walang mali dun, guys. But, in that situation, again, hindi siya okay. O hindi siya, kumbaga, enough na para magbigay ng, kumbaga, para i-honor yung kausap mo. Kasi may culture nga silang ganun. So, ano naman yung dapat mong, ano yung alternative natin dyan? No? Para ma-fit natin yung situation. Para hindi siya maging rude. No? So, you can just say, guys, 뭐라고 하셨어요? Or 방금 뭐라고 하셨죠? Okay. So, ano nga yung sinabi mo? 사장님, 방금 뭐라고 하셨죠? Ganun. 뭐라고 하셨죠? So, it means, what you did just say? Ganun. So, ano nga yung sinabi nyo po? Ganun. No? Sir, can we say, 사장님, 다시 말해요. 다시 말해요. Yun kasi yung, guys, no, isa sa mga option. 다시. 다시, tapos 말하다, 말해요. 다시 말해요. 사장님, 다시 말해요. So, mayo na yun. Pwede ba yun, sir? Again, grammatically correct siya. Pero to make it or to elevate this one into honorific form, you can, medyo may humihirap siya. Pero ito naman talaga yung dapat. 사장님, 다시 말씀해 주시면 돼요. Okay. 사장님, 다시 말씀해 주시면 돼요. Or 다시 말씀해 주시겠어요? 사장님, 다시 말씀해 주시겠어요? So you can use that one or 다시 말씀해 주세요. Pwede rin, no? So yun guys. Yun po yun guys ang sample of using the honorific. So Koreans do not expect us to be really good at Korean naman. So maiintindihan naman din nila na hindi tayo talaga native speaker din na alam lahat ng rules ng Korean. Even though guys, hindi natin intention na masaktan or maging rude sa situation na yan, it is because we don't know the rule, nagiging ganun, even though hindi natin intention. Okay. So I hope guys may natutunan po kayo, and I will be sharing a lot of this one related to honorific forms, ganun, on how we can sound like person with manner, the way we speak dito sa Korea. Kasi yan nakakatulong din yan sa atin, no? Para maging magaan yung loob nila. Okay, nakakatulong yan guys. Okay, so thank you po and see you on the next video.